Maligayang pagdating sa isip na Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi po, Boss Jay. Sa lahat na nakikinig ngayon sa isip na Ligaw Horror. Ako po si M. Pakiblur na lang po kung babanggitin sa video. At gusto ko lang pong ibahagi ang isang kwentong matagal ko nang kinikimkim. Hindi po ito kwento ng bulto lang. Hindi rin ito tungkol sa aswang o kung anumang nilalang sa ilalim ng kama. Ito po ay tungkol sa kung anong umiikot sa ilalim ng lamesa namin. Opo, Boss J, sa ilalim ng lamesa. Akala natin kasi ang mga halimaw ay sa dilim na nagtatago, sa mga abandonadong bahay o kaya sa liblib na probinsya. Pero paano kung ang kinatatakutan mo araw-araw mong pinapadaanan? Yan sa mismong bahay niyo, sa mismong kainan ng pamilya mo. Ako po ay 27 years old na ngayon, pero ang kwentong ito ay nagsimula noong ako ay 11 pa lang, noong 2007, sa isang simpleng bahay sa Las Piñas. Hindi kalamaan, hindi rin bagong gawang subdivision. Middle class lang po kami. At ako ang bunso. Pareho nagtatrabaho noon si mama at papa. Kaya madalas kami lang ng ate ko ang naiiwan sa bahay. Kasama ang yaya ko noon, si Yaya Meldy. Medyo matanda na po siya at matagal na namin kasama ng pamilya. Tahimik, religyosa, at minsan masyadong tahimik. Noong taon na yon, may nangyari. Isang simpleng pagbabago lang sana sa bahay. Pinalitan ni Papa ang lumang kainan namin. Isang bilugang mesa na gawa sa kahoy. Ang isang second hand na mesa mula sa isang lumang bahay daw sa Cavite. Matibay daw, nara. Sulit na raw sa presyo. Hindi na raw sila tumawad sa ganun pero binigay raw sa kanila ng mura. At doon nagsimula ang lahat. Ang lamesang yun, rectangular, kulay cherry wood, may mga ukit sa gilid. Mukhang antik pero makintab pa rin sa polish. Matibay, sabi ni Papa. Magandang tignan. Pero ako, wala pa lang sa unang araw, may nararamdaman na akong kakaiba. Parang laging may nakatingin sa ilalim. Ang weird, Boss J. Hindi po ako matatakotin pero kahit tanghaling tapat, hindi ako komportable nakaupo sa gilid ng mesa. Parang ang lamig ng hangin sa bandang paanan. Akala ko nung una may butas lang sa sahig. Pero wala naman. Hanggang sa nag-umpisa akong mapanaginipan ng isang bata. Isang batang lalaki na hindi ko makita ng buo ang itsura. Lagi lang siya nakasilip mula sa ilalim ng mesa. Nakasquat, nakangiti. Pero hindi gumagalaw. Sa panaginip ko, kumakain ako pero siya, nanonood lang. Minsan, hinila niya ang pako pero sa bawat hilang ginagawa niya, mas bumibigat ang katawan ko. Parang may balot ng tingga ang buong katawan ko.
Isang araw, habang kumakain kami ni ate, nabitawan niya yung kutsara niya. Nahulog to sa ilalim ng mesa. Pagyuko niya para pulutin, napatigil siya. May paa sa ilalim. Yung paa, hindi sa atin. Maliit, parang bata. Napatingin ako kay ate. Umangat siya bigla. Parang kinilabutan. Sabi niya baka guni-guni lang. Pero Boss J, nung yumuko ako para tignan din, naramdaman akong hangin. Hangin na parang humihinga pabalik sa akin. Hindi yun imagination. Sigurado ako. Simula nun, ayoko nang kumain sa mesa. Pero hindi pwede. Araw-araw kami magkakasalo ni na mama at papa. Kaya tiniis ko na lang. Hanggang sa nagsimula akong makakita ng galaw. Maliliit na bagay, gaya ng kutsara na kumikis-kis, tablecloth na parang hinihila pababa tuwing gabi. Pero ito ang pinakamasama, Boss J. Isang madaling araw, nagising ako kasi may humahaplo sa paa ko. Akala ko sa ate lang, pero wala siya sa kwarto. Pagbaba ko, may narinig akong na parang kuko sa kahoy. Galing sa kusina, sa ilalim ng mesa. Sa dulo ng hallway, nakabukas ng konti yung ilaw sa kusina. At doon ko siya nakita. Isang batang lalaki, nakasquat sa ilalim ng mesa. Nakatitig sa akin. Hindi siya kumikilos, pero ang bibig niya gumagalaw. Nagsasalita pero walang tunog. At sa sahig, may marka ng kuko. Parang kinamot. Pagkurap ko, wala na siya. Boss J, hindi ko na sinabi kina mama. Takot akong mapagalitan o baka sabihin guni-guni ko lang. Pero simula nun, hindi na ako mapakali sa bahay. Minsan, naaamoy ko pa ang parang something na panis. Parang asim ng pinaglumaang gatas na natapon. Pero wala kami nabubulok eh. Malinis kami sa bahay. Ang masama pa, si Yaya Meldy, parang biglang naging mailap. Lalo na pag tinatanong ko yung tungkol sa mesa. Hanggang isang gabi, narinig ko siyang nagdadasal sa sala. Nakaharap sa lamesa. Binubulong niya. Hindi akong kumuha. Ibalik mo sa kanila. Ako'y tagabantay lang. Boss J, yun ang umpisa ng pagbukas ng impyerno sa bahay namin. So yun na nga po, Boss J. Simula ng gabing narinig kong may binubulong si Yaya Meldy sa lamesa, hindi na ako makatulog na maayos. Alam kong may mali. Ramdam ko sa hangin. Kahit sa paraan ng pagpasok ng ilaw mula sa bintana, sa ingin ng bubong, kahit walang ulan, para bang may humihinga sa kisame. Hindi ko muna sinabi kahit kanino, pero nag-umpisa na rin mapansin ni ate. Tuwing kakain kami, parang laging may nawawalang gamit. Mapa isang kutsara, isang baso, tapos maya-maya
Makikita mo, nakapatong lang ulit. Pero baliktad ng ayos. Parang may ibang gumagamit ng lamesa kapag hindi kami tumitingin. Isang gabi, Boss Jay, nakita ko si Yaya. Nagdadasal ulit sa sala. Pero ngayon, may hawak siyang isang puting kandila at binasag niya ang isang itlog sa baso ng tubig. Nakasilip lang ako mula sa hagdan. Kitang-kita ko ang reaksyon niya habang tinititigan ang loob ng baso. Parang bigla siyang nanginig. Umiyak. Hindi niya ako nakita. Pero narinig ko siyang bumubulong. Anak naman ng balik, hindi pa rin tapos ang sumpa. Boss Jay, mana ng bal. Una kong narinigin sa mga probinsya. Isa raw yung albularyo na may alam sa pangkukulam. Kaya ba totoo to? Kaya ba hindi lang to kwento ng siraulo? Kinabukasan, nagkalakas ako ng loob, tanungin si Yaya. Nagkunwari lang ako na walang alam. Yaya, saan galing yung lamesa natin? Ang bigat-bigat ah. Oo, huwag mo masyadong titigang ilalim, iho. Hindi lahat ng ganda, maganda ang pinanggagalingan. Ha? Bakit po? Galingin sa Cavite, sa bahay ng pamilyang lahat ng anak, nalunod sa loob ng bahay nila. Isa-isa, pero hindi sa baha, sa loob mismo ng lamesa. Sabi-sabi, wala namang patunay. Pero may nagsasabi, may nag-aaya raw mula sa ilalim. Sabi niya, pinamigay na lang ang lamesa. Di raw binenta. Basta raw maalis lang sa bahay. At oo nga, narinig ko si Papa nun. Sabi niya, nakuha niya ng mura. Akala niya swerte. Pero ngayon, alam ko. Pinalitan lang kami ng mas malaking sumpa. At tinanggap namin lahat yun. Isang gabi, Boss Jay, may nangyaring hindi ko makakalimutan. Mga bandang 3:00 na madaling araw. Narinig ko ang tunog ng basag na pinggan mula sa kusina. Pagbaba ko, madilim ang paligid pero bukas ang ilaw sa kusina. At sa gitna ng sala, nakatayo si ate. Hubad ang paa, nanginginig, nakatitig sa mesa. Tinatawag niya ako sa ilalim. Hindi ko marinig, pero nararamdaman ko. Ha? Sino ate? Tulog ka pa ba? Pero di na siya sumagot. Tuloy-tuloy siyang lumuhod at sumilip sa ilalim ng mesa. Napasigaw ako, Boss Jay. Kasi mula sa ilalim, may kamay na sumalubong sa kanya. Maputla, malamig, kulubot na parang tuyot na dahon. Bigla akong humawak ng upuan at tinampas ko sa mesa. Natigil ang kamay. Tumumba si ate, pero umiiyak siya. Hindi raw niya alam kung ba't siya nandun. Parang ginising siya ng boses. Pagkatapos nun, pinilit namin ikwento kay mama at papa. Pero syempre, hindi sila naniwala. Stress lang daw. O baka guni-guni lang namin. Napagalitan pa ako.
Pinilitan ng yaya namin ng mas bata. Pero si Yaya Meldy, bago umalis, lumapit sa akin. Hindi ikaw ang dapat, pero ikaw nakita niya. Kaya ikaw sinusundan niya yun. Sinong... Huwag mo na itanong kung kailan siya tatahimik. Siya lang nakakaalam. Basta huwag mong ibigay ang sarili mo. Kahit ano mangyari, huwag ka umupo sa gitna. Huwag ka magpatanay. Boss Jay, simula nung umalis si Yaya, mas naging mabigat ang presensya sa bahay. Minsan, gumagalaw ang mesa sa gabi. Minsan, may pinggan na nahuhulog kahit walang hangin. At minsan, naririnig namin kumakalabog sa ilalim. Parang may nakakulong na hayop. Pero mas masahol pa ang mga panaginip. Sa panaginip ko, hindi na siya bata. Isang nilalang na may mahabang braso, nakasiksik sa ilalim ng mesa. Wala siyang muka. Mukha lang ng kadiliman. Sa panaginip, lagi niyang sinasabi, Isa lang ang kailangan. Isa lang ang isama. Isa lang ang kainin. At pagising ko, may marka ako sa binti. Para bang ginapang ng kamay na malamig at may kalmot na hindi ko maalala kung kailan nangyari. Boss Jay, sa mga panahong to, hindi na ako basta natatakot. Naiinis na ako. Gusto ko na ng sagot. Ano kayang meron sa lamesang yan? Sino yan? Bakit kami? Kaya isang gabi, nagdesisyon ako. Uupo ako sa gitna. Tititigan ko ang ilalim at aalamin ko kung anong nakatira doon. Boss Jay, ilang araw akong di mapakali matapos ng pangyayari niyo kay ate. Tatakot ako pero mas matimbang ang tanong sa utak ko. Bakit kami? Ano ba talaga ang nilalang na yun? Isang kaluluwa? Isang sumpa? O mas malalim pa? Sinubukan ko pong kalimutan. Hindi na ako kumakain sa mesa. Doon na ako sa kwarto ko kumakain. Pero kahit ganun, gabi-gabi pa rin ako may naririnig. Kumakaluskos mula sa kusina. Minsan, may tunog pa ng kutsara at tinidor na parang may kumakain mag-isa. Dumating ang isang Sabado. Walang tao sa bahay. Umuwi si Mama sa probinsya para dalawin ng lola. Si Papa nasa overtime. Si Ate sumama sa outing sa school. Ako lang mag-isa at dun ko napagtanto, ito na yung pagkakataon. Oras na para tapusin ang tanong, para malaman kung anong nasa ilalim at kung kaya ko pa bang takasan to. Lumapit ako sa mesa. Tinanggal ko ang tablecloth. Pinaandar ko ang electric fan para mawala pawis ko. Pinunasan ko ang lamesa. Parang ritual. Tapos, umupo ako. Sa mismong gitna. Nasa tapat ko ang malaking kahoy na ukit. Sa gilid, may mga lumang gasgas na parang kuko.
Tumingin ako sa ilalim. Walang ilaw. Kaya kinuha ko flashlight ng cellphone ko at tinutok sa ilalim. Doon ko siya nakita. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya tao. May isang nilalang na siksik sa ilalim. Malaking ulo. Sunog ang balat. At mata na puting-puti. Nakasquat. Nakayuko. Pero gumagalaw ang ulo. Dahan-dahan. Pataas. Pababa. Hanggang sa tumingin siya sa akin. Hindi ako nakagalaw. Parang may pumasok na lamig sa loob ng buto ko. Ang mata niya, walang galit pero may pagkasabik. Parang matagal siya naghintay. Tapos sa isang iglap, hinawakan niya ang pako. Malamig, parang yelo. Napatras ako. Napabagsak ang silya. Pero hindi siya umalis. Nakatingin lang. Parang nag-aanyaya. Tumakbo ako sa kwarto. Isinara ang pinto at tinakpan ng kumot ang sarili ko. Nanginginig ang buong katawan ko. At doon ko lang napansin, Boss J. May markang naiwan sa binti ko. 3 daliri. Bilog-bilog. Itim. Para bang siningot ng anino ang balat ko. Hindi ko sinabi agad kahit kanino. Pero kinabukasan, may kakaiba. Yung mesa, nawala ng isang paa. Literal, wala na yung isang leg ng table, parang tinanggal. Pero walang basag, walang putol, para lang kinuha. Tumumba siya sa sahig, kumalat ang mga baso. Pero walang narinig ang mga kapitbahay. Walang may alam kung paano nangyari. At sa ilalim, may nakita kaming papel. Lumang papel, amoy amag, at sa sulat kamay, Isa sa bawat tahanan, isa sa bawat pamilya, hanggang sa makabalik siya. Boss J, kinabukasan, dinala na ni Papa ang mesa sa junk shop. Pero bago pa man nila tumasakay sa truck, nawasak ito ng kusa. Pumutok, para may sumabog na hangin sa loob. Tumalsik ang mga piraso ng kahoy. May nakitang something na black sa gitna. Parang buhangin na itim at amoy sunog. Pero ang mas matindi, ang driver ng truck na disgrasya kinabukasan. Nabangga. Patay sa lugar kung saan dinala ang mesa. At simula nun, wala nang mesa sa kusina namin. Pinalitan na lang namin ang bilog na plastic kahit hindi matibay. Ayaw na ni Mama ng kahoy. Pero sa gabi, Boss J, naririnig ko pa rin ang kaluskos sa ilalim ng bagong mesa. Boss J, lumipas ang ilang taon. Nakalipat na kami ng bahay. Naibenta na rin ang lumang bahay namin sa Valenzuela. Para normal na ulit ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ilalim ng mesa.
Kahit wala na yun sa bahay, daladala ko pa rin ng takot. Lalo na tuwing kumakain kami ng sabay-sabay. May katahimikan sa gitna ng kainan. Parang may kulang. At ang mas masama, nagsimula akong managinip ulit. Sa panaginip ko, bata ako ulit. Nakaupo sa gitna ng mesa. Habang may 4 na taong nakapalibot sa akin. Pawang walang muka. Lahat sila nakatitig lang. Hindi gumagalaw. Pero sa ilalim ng mesa, may gumagapang. Hindi ko makita ng buo pero ramdam ko ang paghinga niya. Mabigat, mabagal, at mainit. Bigla siyang bumulong. Hindi pa tapos. Hindi ikaw ang dapat. Pero ikaw ang natira. Pagkagising ko, may dugo sa ilong ko. I don't get nosebleeds, never. At yun ang araw na nakatanggap ako ng tawag. Si ate, umiiyak. Wala na raw si Yaya Meldy. Boss J, umuwi raw siya sa Bicol. Doon na lang daw siya tumira sa isang retreat house para mapalayo sa gulo. Pero isang umaga, nakita siyang nakaupo sa ilalim ng altar ng isang lumang simbahan. Patay. Pero ang pinaka-weird, may mesa sa tabi niya. Maliit, luma, at sa ilalim ng mesa, may mga itim na kandila at isang lumang litrato ng pamilya namin. Bumalik ako sa Bicol. Hindi ko alam kung bakit. Parang kailangan ko lang malaman ng totoo. At doon ko nakausap si Sister Lenny, isang madre sa retreat house. Hindi po siya nababaliw, pero may sinusubukang pigilan si Meldy. Kaya siya nagretiro dito. Lagi niyang sinasabi, bantayan mo ang gitna, huwag hayaang upuan. Lagi niyang inuusal yun. Bakit po? May kwento siya noon na minsan siyang nag-alaga ng batang nasaniban at hindi raw ito nawala. Sumunod sa kanya kahit saan. Nagsimula raw lahat sa ilalim ng isang lamesa. May iniwang sumpa yung hindi natapos. Boss J, uuwi na sana ako. Pero may iniabot si Sister Lenny na sulat. Huling iniwan ni Yaya Meldy para raw sa akin. Sa sulat, may drawing ng mesa. May mga tatak sa gilid. Parang script o alibata. At may isang linya. Ang umpisa ay laging gitna ng iba. At ang huling upo ay siyang kakainin. Binalik ko ang papel. Sinunog ko. Pero hindi natapos dun. Pagbalik ko sa apartment, nakita ko ulit ang mesa sa panaginip ko. Nakapwesto na sa gitna ng sala. Pero wala akong mesa sa bahay. At dun ko lang naalala, bakit nga ba ako bigla nagkaroon ng dining table? Hindi naman ako bumili. Sinilip ko ang ilalim. May 2 mata. Pamilyar. Parang mata ko.
Hanggang ngayon, hindi ko na tinitignan ang ilalim ng mesa. Tinatakpan ko na lang ng tela, ng kahon o kung ano man ang pwede. Pero bawat gabi, naririnig ko siya bumubulong sa ilalim. Pero bawat gabi, naririnig ko pa rin siyang bumubulong sa ilalim. Isa lang. Isa lang. Ikaw ang natira. Boss Jay, maraming salamat kung nabasa mo to hanggang dulo. Hindi ko nababanggitin ang totoo kong pangalan. Pero sakaling mapakinggan to ng sino man nakaranas ng kaparehong bagay, isa lang ang masasabi ko. Huwag kang uupo sa gitna. At higit sa lahat, huwag kang titingin sa ilalim ng lamesa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at mapalagaang kwento dito sa Isip na ligaw horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligaw@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.